At the House of Representatives, committee deliberations have resumed on the proposed 7.2 trillion national budget. Mobile journalist Amy Atienza is reporting live from Batasang Pambansa. Amy, anong nakaschedule na agencies today? Yes, Diego, naku marami-rami yung nakaschedule na ahensya ngayon sa harap ng House Committee on Appropriations. Sinimulan niya ng Philippine Games and Amusement Corporation o PAGCOR at sinundan na rin yan ng Department of Justice, Department of Trade and Industry, maging ng Department of Science and Technology na inaasahan natin mamaya at ng Philippine Charity Sweepstakes Office o yung PCSO. At kanina nga ay nagsimula na itong usapin sa budget na ilalaan din ng PAGCOR. At pag sinabi daw kasi nga PAGCOR, ang crucial dito, Diego, ay yung income na maibibigay nga nila. At projected na sa 2027 ay nasa 88.33 billion pesos yung total income para nga sa ahensya. This is actually 17 billion pesos lower than 2025 na nasa around 107 billion pesos. Pero ang sinasabi din kasi dito, Diego, ay kahit may decrease na ganyan, ay kaya pa rin naman daw paglaanan ng PAGCOR yung kanilang operations, pati yung national building programs para nga dito sa ating bansa. So kabilang na dyan yung inaabangan nila din classroom building kasama ang Department of Education. Meron din silang programs for health, pati na rin for technology. Ang isa pa dito, Diego, na nakuha din natin during the budget deliberations of PAGCOR ay itong pagbaba nga daw, yung downtrend ng users ng online gaming sites, pati na rin sa land-based casinos, kung saan may 40% downtrend na nakita. At ang sinasabi dito, Diego, ay dahil nga daw doon sa delinking ng online games, sa e-wallet payments, maging yung Middle East crisis ay nagkaroon ng impact with regards to this downtrend. Pero ang nakikita ding projection, Diego, ay pagdating ng months for 2026 ay may pagtaas daw kahit papano slight increase para nga dun sa users. Dahil from July to August ay meron na daw positive trend nga din na nakikita dito sa users. So if all goes well, possible na tumaas pa rin sa 88.33 billion yung possible income na makuha ng PAGCOR na maaari din nilang gamitin for 2027. Right, quick question lang, Amy. Napag-usapan ba dito na if in case this year, napag-usapan nila yung pag-ban sa online gaming, ano magiging epekto nito sa overall income ng PAGCOR, considering may epekto rin to sa current budget niya? Well, so far, Diego, hindi pa napapag-usapan mismo, at open naman din sila sa possibility nga na itong ban of online games, pero dito kasi at the state of the House of Representatives, at least ay meron pa ring debate kung total ng if total ban yung kinakailangan or medyo selective lang, meron lang reservations pagdating dyan. So abangan din natin kung ano nga ba yung magiging hakbang ng House of Representatives pagdating dito sa online gaming. Pero dahil nga din doon sa delinking ng online games at ng sa e-wallet payments, medyo nakita na rin daw talaga nila na meron yung kabawasan pagdating dito sa income na meron yung PAGCOR. Alright, thank you for the update, mobile journalist Amy Atienza.